Nakakapanlumo isipin na sa murang edad, may mga batang pinagkakaitan ng kanilang karapatan sa isang masayang pagkabata. Ano nga ba ang nagtutulak sa mga bata na magtrabaho sa halip na mag-aral at maglaro? Alamin natin ang mga dahilan at epekto ng child labor sa pamamagitan ng isang nakakaantig na kwento ng ating butihing classmate na si Robin Vertudaso, isang biktima ng child labor sa Malaysia. Sama-sama natin bigyang boses ang mga batang napipilitang magtrabaho sa murang edad at ipaalam sa lahat ang kanilang kalagayan. Ito ang tinig ng mga napabayaan. Bago tayo tumuloy sa kwento ni Robin, alamin muna natin kung ano nga ba ang child abuse. Ayon sa iba't ibang sources, ang child abuse ay tumutukoy sa anumang kilos o serye ng mga kilos ng isang magulang, tagapag-alaga o ibang tao na may custodial role at maaaring nagdudulot ng pinsala, potensyal na pinsala o banta ng pinsala sa isang bata. Mahalaga rin nating malaman na ito ay maaaring maiwasan. Ayon sa ating napag-aralan sa NSTP, mayroong 4 na uri ng child abuse. Ito ay ang physical abuse, emotional abuse, sexual abuse, at neglect. Sa kwento ni Robin, maaaring may ugnay ito sa kapabayaan ng kanyang magulang na nagresulta sa kanyang sapilitang pagtatrabaho sa murang edad. Bukod dito, dahil sa kapabayaan, natutunan din ni Robin na gumamit ng mga pinagbabawal na gamot. Kaya't magfo-focus tayo sa uri ng child abuse na neglect. Ayon sa ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngunit bakit may mga batang naliligaw ng landas at napipilitan magtrabaho sa kabila ng kanilang murang edad? Tunghayan natin ang kwento ni Robin na sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan ay nalampasan ito dahil sa kanyang matinding determinasyon, sipag at tiyaga sa pakikibaka sa hamon ng buhay. Si Robin, isang binata na puno ng pangarap, ay naging biktima ng isang sistemang nagsasamantala sa mga kabataan. Ang kanyang paglalakbay patungo sa Sabah, Malaysia ay puno ng mga pangako at kasinungalingan. Ang inosenteng kabataan na umasa sa isang mas magandang buhay ay napunta sa isang impyerno kung saan ang paghihirap, pang-aabuso at pagsasamantala ay naging pang-araw-araw na karanasan. Sa una, ang buhay sa plantation ay tila isang panaginip. Ngunit ang panaginip na iyon ay unti-unting naging bangungot. Ang magandang pasahod ay napalitan ng mga cash advance at ang maayos na pagtrato ay napalitan ng mga mura at pananakot. Ang pagod na katawan ay lalo pang pinagsamantalahan at ang karamdaman ay binaliwala. Sa gitna ng kahirapan at kawalan ng pag-asa, si Robin ay nahaharap sa isang bagong hamon, ang pagkalulong sa droga. Ang meth, isang substance na dapat sana'y lumayo sa kanya, ay naging kanyang sandalan sa gitna ng kanyang mga pinagdadaanan. Ang paggamit ng droga ay naging isang paraan para makalimot kahit pansamantala lamang sa sakit, sa kalungkutan, sa pagod, sa gutom, at paghihirap na kanyang nararamdaman. Sa sobrang hirap ng pangyayari at pagkalulong sa droga, sumagi sa kanyang isip na wakasan na ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay lalong naging magulo nang mawalan sila ng trabaho at maging mga takas sa batas. Ang pagnanakaw ng mga prutas ay naging isang paraan niya para mabuhay kahit talabag ito sa kanyang konsensya. Nagpatuloy-tuloy ang ganitong gawain dahil na rin ito sa takot na baka siya ay bigla na lang iwan na mag-isa. Sa kabila ng lahat ng ito, si Robin ay hindi nawawalan ng pag-asa. Ang pagnanais niyang makuwi sa Pilipinas ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa pamamagitan ng matyagang pag-iipon, unti-unti niya nakamit ang hangaring makauwi sa ating bansa. Mula sa kwento ni Robin, alamin natin ang mga short-term and long-term ng child labor. Ano ba ang nangyari? Bakit ito nangyayari? At ano ang result ng kasong ito? Short-term effects of a child trafficking are anxiety, emotional numbness, short memory loss, and depression. May also develop post-traumatic stress disorder,
dependence on a substance and alcohol use. Long-term effect of a child trafficking are emotional injuries like mental health impact, sometimes severe lifelong health on physical health, education, economics, social relation, and spiritual impact. What happened? Sa edad na 16 years old, pinangakuan ng isang recruiter ng trabaho si Robin bilang fruit picker sa Sabah, Malaysia. Sa musmus na kaisipan ng bata si Robin. Naengganyo at nasilaw siya sa mga pangako ng recruiter. Tinanggap niya ang alok at tuluyan niyang nag-ibang bayan. Dito siya naging biktima ng human trafficking. Why did it happen? Si Robin ay isa sa mga mamamayan nating Pilipino na naghangad na mabuti ang buhay sa murang edad. Dahil sa hirap ng buhay ay nagpasya siya mag-ibang bayan at nagtiwala sa isang recruiter sa paghahangad ng malaking pasahod. Doon at madali siyang makakaipon ng pera para sa kanyang maayos na pamumuhay at sa kanyang pamilya. What's the result of the case? Naging maayos ang lagay pasahod ni Robin sa pagtatrabaho sa Malaysia ng ilang buwan. Ngunit nung tumagal ay dito na nagsimula, hindi na sila pasawarin at itrato ng hindi tama, lalo na pananakit sa kanilang employer sa kanilang dahilan sa nangyari. Pinili nilang umalis doon sa halong-halong emosyon sa nangyari. Pagkawala ng trabaho, walang pera, walang makain, walang pamasahe, pabalik sa sariling bansa. Walang matutuluyan at naging TNT sa bansang Malaysia. Nalulung si Robin sa droga. 4 important strategies to stop child labor. Number 1 is education access. Ang K-12 law or ang RA 10533 ay nagbibigay ng free basic education from kindergarten to senior high school. Samantalang Universal Access to Quality Tertiary Education Act or ang RA 10931 enacted in 2017 ay nagbibigay naman ng free tuition fee and other fees for student enrolled in state universities and colleges and local universities and colleges. Gamitin natin itong mga batas ng ating bansa upang masiguradong mabigyan ng sapat edukasyon ang mga kabataan. Number 2, law enforcement. Ang Republic Act No. 7610 or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, Republic Act No. 9262 or ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act or also known as VAUSI, and the Republic Act No. 9231 or ang Anti-Child Labor Law ay ang mga batas na sama-samang naglalayong protektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga bata na nagtataguyod ng mas ligtas na lipunan para sa mga kabataan. Third, support families. Parents and family members can encourage open communication, helping children express their feelings and aspirations. This nurturing environment fosters resilience, making it easier for families to face challenges together. Ultimately, strong emotional support empowers children to prioritize their education and dreams, decreasing the likelihood of them to resorting to child labor. And last but not the least, community awareness. I encourage you to get involved with groups advocating for children's rights. Nowadays, even from the comfort of your own home, you can connect with these organizations through social media. Of course, thanks to the globalization of communication. Join their efforts and help spread the message, stop child labor. Your voice matters in this crucial fight for the future of our children. Once again, we are Robin Vertudaso, June Marlaigo, and Mike Mariano. We thank you for your attention and your dedication to this important cause.